Kailangan pong malaman ng taong bayan ano ba ang katotohanan o kung ano ba ang katotohanan. 'Di ba? And especially that impeachment is laid out in our Constitution to demand or to account for your action as a public official. No? Since you cannot be removed under our law, then the only remedy available if you do not deliver your mandate is an impeachment. Tapos may mga nakikita po tayong mga dinidiscuss sa Senado, sa Kongreso na miski ho tayo mapapasabi, nako, oo nga may mga pangalan silang sinumete doon, nakatanggap daw ng mga pera. Pero wala namang walang tawag dito, record sa PSA, mapa birth certificate, death certificate, or yung miski man lang marriage certificate, walang-wala. Miski paliwanag na nakahiwalay, wala din, no? Kaya umabot po ng impeachment. Binigyan po sila ng pagkakataon doon sa Congress, mga kababayan, para ipaliwanag, wala. Deadma, no? Or paikot-ikot yung kanilang sagot. Sabi ni Black Tiger, mga senador kasi kapit tuko sa tungkulin, lalo na si Cheese Margarine. Sabi ni Inamo TV, parang gusto ko ng, wag, kalma, no? Wag po, no? Magkakalma lang tayo, ay magiging maayos din yan. Ay nandiyan po ang poong may kapal, lilinawin po ang mga pag-iisip ng mga senador natin, mga boss. Ngayon, dumito ulit tayo kay Inday Sara Duterte doon sa labas ng ICC, mga bossing. Pare-pareho silang korupsyon sa kaban ng bayan. Sabi ni Alexander the Great, Boss Mark, kung si Senador Risa ang naging Senate President, malamang matagal nang naumpisahan yan. Susundin lang po yung batas. Susundin lang po yung konstitusyon na sa lalong pinakamabilis na panahon, kailangan umandar na ang impeachment na yan. Ganun lang po. Ewan ko, Ketchis, napakadaming cheche-boreche na idinadahilan. Presidente, mayroon po siya. Eto, meron daw po ba? Balik muna tayo kay dating Pangulong Duterte doon sa loob. Kasi may huling habilin. Oy, kayo, sorry. Dating Pangulo, sorry po. Huling habilin. Hindi, ibig sabihin, huling habilin nung nakita niya si Inday Sara Duterte. 'Di ba? May huling habilin kay Inday Sara Duterte bago lumabas ng ICC. Madam BP, ano po 'yon? Basta po si Presidente, mayroon po siya mensahe para sa Pilipino na nasa labas. Yes, ang message niya is we are all ruled by destiny and I am here because of my destiny, whether rightly or wrongly. Yung pala, no? Destinasyon. Pero nung una ayaw ni dating Pangulong Duterte. Pumapalag sila. 'Di ba? Kaya nga umabot ng 10 oras Nagulat na lang ako nung nasa eroplano na si dating Pangulong Duterte. Nagpakuha siya siguro ng video kay Medjaldea. Tutok mo sa akin camera, halika. No? Eto mga kapulisan, yung sinabi ko sa inyo na ako ang may sagot sa inyo, eto, ginawa ko na, no? Pinanindigan ko. Pero nung una, nung sa Villamor Air Base, ayaw sumama. Siguro, naisip ho ng dating Pangulong Duterte, wala na akong labas dito, binabiyahe na ako gawin ko na lang maging mukhang hero ang sarili ko. No? Tutok mo sa aking camera. Sa mga kapulisan, di ba sabi ko sa inyo, gawin nyo lang ang trabaho nyo at ako ang mananagot dito. Eto na po. Pinapanagutan ko na po. Gusto pa yata sabihin, ako ang kusang loob na sumama dito. Diyos ko po, Lord. Tuloy, Madam BP. Ayaw. Yun ang sinabi niya. Thank you. And isa pang update is napag-usapan din namin yung oath niya. Ay! At
pag-usapan daw nila ng lawyers niya kung paano gawin yung kanyang oath. Ako yan. Oat milk daw ho, mga kababayan. Ay, hindi. Hindi. Yung panunumpa. Di ba nga yan ang problema ng mga DDS ho? Nanggagalaite yung mga DDS, mga kababayan. Bakit to? Kasi yung karton hindi daw uubra. Di ba? Sabi ko naman, nangampanya naman ng karton. O bakit pag panumpaan na hindi na uubra? Di ba? Hindi daw kasi uubra, mga bossing. Kailangan physical na manunumpa si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Mukhang imposible eh. Tingin ko kung re-request nila na lalabas ng ICC si dating Pangulo, mukhang hindi naman ho pagbibigyan ng ICC. Di po ba? Hindi uubra, baka hindi na daw baka hindi na bumalik. O kung sakali naman na may bibisita, dadaliin kung may consul man o kung sino man, no, yung haharapan ni dating Pangulong Duterte, parang wala eh. Kawawa lalo Davao. Biruin mo, mayor, oh. Paano magtatrabaho yan? Hindi naman papayagan yan ng 10 oras na nakatutok. Wala namang internet yung mga computer nila doon. Oh. Di ba? Paano? Wala, si Basti din yan. Kayo, alam nyo na yan eh. Simulat sa pool pa lang. Sa ICC kasi, mga boss, hindi pwede yung artihan lang ho dyan. Sa ICC, hindi ho mga kababayan yung yung mga call a friend, yung mga, madaming tao doon sa labas ng ICC. Ay, madami, ang dami ba? Mga Pilipino, ano sinisigaw nila? Duterte, palabasin na kaya natin to. Hindi ubra yung ganun. No, walang audience impact sa ICC. Sabi ni Buena Aison, wrongly or rightly ba? Ha? Your sin against humanity, your father must face the wrath of your doing. Sabi ni Inamo TV, buwisit na karton yan, daming nababaliw. Uy, kahapon niya, may nakita ko mag-asawa. No? Kinantahan pa ng birthday si dating Pangulo Duterte, hawak-hawak yung karton. Ninalapit doon sa sa kandila. Sabi ko, ano to, may sayad na? Diba? Ano to, may sayad na? Ako na lang manunumpa. Ako po, si Mark Ramos, no? Nanunumpa. Nagagawin ko ang aking lahat ng makakaya. Para mawala ang baha dito sa Davao. Ay, Diyos ko po, Lord. Tuloy, madam. Pero initially, ang sinabi niya, I want, set me free and I will take an oath. Yan yung... Sigawan naman yung mga DDS. Siguro hindi nila naintindihan. Nagre-request na palayain siya tapos mag-o-oath daw. Hindi siya palalayain ng ICC. Nagsigawan agad kayo, hindi nyo naintindihan. Oath. Pero initially, ang sinabi niya, I want, set me free and I will take an oath. Yan yung... Nagsigawan agad kayo, kala nyo naman papayagan kayo. Diyos ko, yes! Problemado kayo doon sa pag-o-oath niyan. Tanggapin nyo na, malabong mangyari yung oath taking. Malabong mangyari at ang magiging acting mayor dyan ay si Baste Duterte. Yun ang sasapitin talaga niyan. Dahil hanggang matapos po ang termino ng pagka-mayor, nung napanalunan na posisyon ng dating Pangulong Duterte, si PRRD ay nandoon pa din sa loob. Di ba? Dahil ang sabi nga mga kababayan, aabot ng 8 hanggang 10 ang paglilitis kay dating Pangulong Duterte. Wala, mahina yung nyo, mahina yung lawyer ninyo. Ang inatupag puro pa-disqualify daw yung mga judge. Hindi atupag. Buti pa yung kay Tebes, matalino si Tebes pabilisin po natin. Speedy trial po. Dapat yan nga ang inuuna nyo kay dating Pangulong Duterte kasi matanda na yan. At kailangan ng, kumbaga, ma-acquit man, meron pa siyang enough time para i-enjoy
ang kanyang buhay. Oh, paano ba 'yan? No, aba, umabot tayo ng 5,000 nanonood kanina. Tapos ang like natin 1,600 like. Oh, 4,000 viewers, 3,670 viewers. Huwag niyo pong kalimutan na pindutin po yung like, subscribe, at paki-share na din po ang ating ginagawang live stream sa araw-araw. Muli po, ako'y magpapaalam na mamayang gabi ulit, naka-live tayo. Ganap na alas 8, tama ba? Alas 8 ng gabi. Salamat po hanggang sa